O, di ba? Pwede ba na? Pwede na ba? OA, yan ang reaksyon ng marami nang mapanood ang video na to. Diba? Panoorin natin Terminal to. 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. 1,260 pesos na tumataginting na pamasahe sa sinakyang taxi mula sa NAIA mula Terminal 3 hanggang Terminal 2, OA talaga. Pero ito pa ang mas OA. Ilang araw lang ang lumipas, may nahuli na namang abusadong taxi driver na naningil na naman ng 5,000 pesos mula Terminal 1 hanggang Terminal 2. Naku, grabe sa ka-OA yan. Ayon pa sa driver, kasabwat daw ang mga airport police, kaya malaki ang singil nila sa kanilang mga pasahero. Yan ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, bilang pasahero, ano bang habol ko sakaling makatagpo ng driver na OA ang singil? Pwede ko bang hindi bayaran on the spot? Kanino ako magsusumbong? Well, eto na po nga. Madali sanang sabihin na huwag bayaran on the spot kung sobrang OA ang singil. Pero mahirap ito at hindi ko irerekomenda dahil kailangan ninyo ba talagang malalaman kung talagang OA ang pag-overcharge sa inyo. Hindi na balik kung frequent pasahero kayo sa ruta ninyo na alam nyo kung magkano ang nararapat na bayaran. Baka hindi kayo magbayad tama naman pala ang sinisingil ng driver, kayo naman ang mabaliktad at makasuhan naman ng estafa. Pero kung sigurado kayo na OA ang charge, maaari ninyong hindi bayaran ang sobrang kalabasan nito, lalo na kung libo-libo ang charge na hindi naman dapat lumampas ng ilang daan lamang ang bayad. Mahirap din magtansya kung sobrang traffic. Basta tandaan, kung sasakay kayo ng taxi, ang flag down rate ay 50 pesos at 13.50 per kilometer at 2 pesos per minute ng waiting time. Kaya't mahirap din sabihin kung magkano ba exactly ang dapat bayaran dahil maaaring mag-iba-iba ito depende sa traffic at kung saan kayo pinick up talaga ng taxi. Pero kung alam nyo kung magkano more or less ang tamang babayaran, maaaring sabihin ninyo na hindi nyo babayaran ang sobrang OA na charge sa inyo. Tandaan na bawal din ang hindi pagpayag ng taxi driver na gamitin ang metro. Illegal ang paggamit ng fixed rate, dapat ay sa metro ang basihan ng tamang babayaran. Kaya't pag upo pa lamang sa taxi, siguraduhin na ibababa ang metro or ipipindot ang buton, depende sa taxi na sasakyan ninyo. So kung makatapat kayo ng driver na nagsasabing, naku ma'am, sir, ikontrata na lang natin ang taxi fare at wag nang gamitin ang metro. Nako, isulat nyo na ang pangalan ng driver, pangalan ng taxi company at operator at ang plate number nito. Isumbong sa LTFRB agad dahil ang overcharging ay maaaring magdulot ng 5,000 na fine, suspension o kanselasyon ng prangkisa at pag-impound ng sasakyan. At kung matuklasan na ang taxi ay kolorum pala, ibig sabihin ay walang prangkisa, naku, 120,000 pesos at fine at kasama ang impounding ng sasakyan. Kaya dapat talaga meron kayong palaging handa na papel o yung telepono para ma-list down at magsumbong either sa LTFRB, sa LTO, or sa Airport Authority. Eto naman, attorney, sinasabi na kasabwat daw mga airport police dahil kahati sila sa kita ng taxi. Ano naman ang maaari nilang kaharapin? Ay nako, kung mapatunayang kasabwat po ang airport police sa overcharging ng mga taxi dahil kahati nga at tumatanggap sila ng parte sa kita o merong lagay, sila ay maaaring managot sa ilalim ng iba't ibang batas. Of course, bilang isang public official, ang pagtanggap o pag-require ng kahati sa OA na charging ay isang form of graft and corruption na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 3019. Ito din ay isang krimen of direct bribery sa ilalim ng Revised Penal Code. So siguro ay binibigyan ng taxi driver ang mga polis para hindi sila paalisin para kumuha ng pasahero. Bawal para sa ating mga public officers at mga government employee na humingi ng mga regalo o mga benepisyo in relation to their official functions. Para sa mga police, aside from penalties for bribery and graft charges, halimbawa sa ilalim nga ng RA 3019, hanggang 15 years po ang kulong, along with perpetual disqualification ng office. Meron ding posibleng
administrative na kaso na maaaring magresulta ng dismissal from office at ang pagkawala ng mga retirement at iba pang benepisyo. So medyo mabigat po ang kaso. Kung ang civic duty, magsumbong agad. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.